Ngayon, bagong pakulo ng House, Quinta. 5 committee magkakaroon ng joint inquiry. Ano ngayon ang masasabi ng Pangulo? Naging totohanan ba yung banta niya na bilang ng araw niyo o kinain niya ang kanyang salita? Tama ba yan? Gagawa na naman ng panibagong batas. So anong nangyayari sa ating bansa? Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kampanya ng gobyerno laban sa smuggling, hoarding, profiteering at iba pa. Dito sa headlines ng Philippine Star, title, Quinta.com to prove smuggling price manipulation. So, dati Quadcom yung nag-investigate sa drug war, panahon ni PRRD. Ngayon, bagong pakulo ng House, Quinta. 5 committee magkakaroon ng joint inquiry para labanan ang massive smuggling, hoarding, price manipulation sa bansa. Okay? So, malala nyo nung zona ng 2023 na nag-declare ang Pangulo, ano sabi niya? Smugglers and hoarders, your days are numbered. Alagang pinalakpakan ng husto. Ang gandang pakinggan na pronouncement, bilang na ang araw niyo kayo mga smugglers and hoarders. Ano ngayon? Taon na ang lumipas. Problema pa rin ang smuggling, hoarding sa bansa. Ano ngayon ang masasabi ng Pangulo? Naging totohanan ba yung banta niya na bilang ng araw niyo o kinain niya ang kanyang salita? Tama ba yun, yung kinain ang salita? Parang hindi niya napanindigan ang kanyang banta o promise na bilang ng araw eh. So, ibig sabihin, malapit na. Matigil na. Ito na naman, Quinta.com. limang committee sa House, imbestigahan na naman ang smuggling sa bansa. Anong purpose daw? In aid of legislation. Okay, basahin natin ha. The House of Representatives has adopted a resolution allowing 5 of its committees to conduct a joint inquiry for purposes, okay, of introducing an amendment to the law or come up with a new legislation that would help thwart massive smuggling and price manipulation among many others. So, bago nag-break ang Kongreso noong September 25, inaprubahan nila ang House Resolution 2036, giving the 5 interrelated committees the go signal to investigate itong massive smuggling sa bansa. So, pinangunahan ito ni Albay Representative Joey Salceda. Yung committee niya is Committee on Trade, Industry, Agriculture, Food, and Social Services. Ito pala yung itong mga committee na magsama-sama, yung Quinta. Committees on Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services, at saka Special Committee on Food Security. Another gastos na naman ng taong bayan. Kailangan na naman amendahan o magpasa ng batas. Bago lang po napirmahan ni President Marcos yung
Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Bago lang mga 2 weeks ago. Inamend yung Agricultural Smuggling Act of 2016. So, mahina daw yung batas kontra smuggling 2016. Binigyan ng ngipin. Galing pa rin ito sa Kamara. Tapos, pumasa sa Senado, naaprubahan. So, itong bagong Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, pinalakas ang parusa. Non-bailable na ang smuggling kasi considered economic sabotage. Non-bailable. Life sentence ang parusa. At saka, yung malaki ang multa. Times 5 sa value of goods na nakumpiska, yung multa, example, 100 million ang worth ng confiscated goods, 500 million ang multa mo. So, pinalakas ang batas. Ngayon, magsisimula na naman sila ng inquiry in aid of legislation, gagawa na naman ng panibagong batas. So, anong nangyayari sa ating bansa? Is it enough na magpasa ng batas para matigil itong mga smuggling na ito? Yun ba ang solusyon? O nasa implementation? Ano sa tingin nyo? Maalala ko, nung pag-upo pa lang ng administration na ito is meron ng gagawing investigation para imbestigahan yung alleged smuggler na si Michael Ma. Pinatawag na sa Kongreso, kailang biglang pinatigil. Walang nangyari sa investigation, proposed investigation para tawagin yung Michael Ma, alleged smuggler. And then, nung natigil yun, bigla tayo nagulantang, inappoint na pala na special envoy to China ang Michael Ma. So, ano ang ibig sabihin nun? So, yun po ang katotohanan na kahit anong batas na ipasa, kung questionable yung pagpatupad, kung may kinikilingan ba, ay wala rin. So, maganda sana ang layunin. Kasi nga, ang nagpapahirap sa taong bayan, ang nagpapamahal sa presyo, itong mga smugglers and hoarders. Ang ganda sana yung banta, pangako o salita ng Pangulong Marcos na smugglers and hoarders, your days are numbered. Dapat bigyan ng ngipin yun. Ano ba yung days are numbered? Hanggang 2028? Instead na days, naging years naman dahil more than 1 year na, problema pa rin natin ang smuggling and hoarding. Mayroon akong nabasa kanina sa Philippine Star din. Meron daw nakaimbak na mga imported onion and garlic sa Philippine ports. Ito na kung saan port. More than 1,000 days na daw. Nandun lang, naka-refrigerated. So, ano yun? Tina-timing na siguro mga smuggled na yun. Meron ding bigas, ilang container yun. Hindi pa rin kinukuha. So, kung ano-ano na lang ang ginawa, pati tarifa ng tax ng imported rice, binabaan na. Maganda naman yung hangarin para bababa ang presyo ng bigas. Yun ang kanilang objective, na binabaan yung tarifa or buwis ng imported rice from 35% to 15%. Ang laking nabawas sa tax revenue natin. O no?
More than 4 months na mula nung ibinaba yung taripa, bumaba na ba ang bigas? Wala pa rin. So, siguro, nakita na ng gobyerno na nagsasamantala itong mga businessman, mga importers, wala pa rin mangyari, hindi pa rin bababa ang presyo ng agricultural products. O, yun. Magsisimula ulit sila ng investigasyon. So, anong ibig sabihin nun? Una, yung napakagandang pangako ng Pangulo na bilang ng araw ng smugglers and hoarders, wala na, kinain na. So, matagumpay ba ang administrasyon sa pagkontra ng smugglers and hoarders? Kayo na ang humusga. Bakit kailangan na naman ng panibagong Quinta Committee investigation? Kailan ba bababa ang presyo ng bigas? Nagtatanong nga lang naman.